Thanks po Lord, hindi na-grant yung wish ni Jinggoy na bakasyon abroad. Kababakasyon lang, baka mamaya wala nang balikan ho yun. Baka mamaya ho, doon muna sasabihin, ginigipit ako ng pamahalaan. Ginigipit ako. Yan po, yung mga ganyan, mga paglilitis, mga paghihiring po. Due process po yan Pagbibigay sa kanila ng karapatan na sagutin po yung mga issue sa kanila. Yung mga kagaya niya mga 11 counts of graft and corruption, binibigyan sila ng kalayaan para depensahan yung sarili nila. Pero eto nga binibigyan sila ng karapatan para i-examine yung mga witness laban sa kanila. Na late pa yung abogado. Anak ng putik naman. O di ho ba, mapapakamot ka na lang sa ulo kung siguro kung ikaw yung si Boss Jinggoy Estrada, mga bossing. Natural. Pwede mong idahilan doon na ito pong mga witness, ito pong mga nasa harap. Sabi ni JR, Sir, ano comment mo sa performance ni Yorme Isko Moreno as mayor ng Maynila? Hindi ko ho alam, sir. Pasensya na ho. Nasa tayo? Yung mga tinatalakay po natin na dito po mismo sa national ho, no? Hindi ko na susubaybayan si Yorme. Ito yung nasusubaybayan ko. Sino? Yung mga Diskaya. Ayan. Biruin mo, naniningil na si Curly Diskaya doon sa mga congressman, senador, yung mga politiko na nabahaginan niya or naanuhan niya, na-advance paymentan niya. Kasi mga bossing, nabanggit nila na para sila yung manalo doon sa mga bidding-bidding na yan, hindi pa nananalo pero yung mga kunyari porsyento, no? Yung mga porsyento ng mga congressman, ng mga politiko, ng mga senador or kung sino mga Poncio Pilato na mga magnanakaw sa pera ng bayan. Yung porsyento nila, like example, 25%, ina-advance na nila Curly Diskaya. No, yun po yung base doon sa mga investigasyon. Like, kung in 2 months, or 3 months, no? Sabi ni Isa Fernando, thanks Mark for reading my comment. Finally, live talaga. No? Kung 2 months or 3 months, bago pa madesisyonan kung sino yung mananalo diyan sa mga bidding na yan, sila, naiabot na nila yung porsyento nila. Kaya kawawa ho mga bossing yung talagang mga magagaling na mga kontraktor. Kawawa yung mga kontraktor na ito lang ang tamang tubo lang tayo, no? Kasi pamahalaan to, gobyerno ito, at para sa mamamayang Pilipino naman yung magiging proyekto na ito. Nauunahan ng mga ganun. Syempre, kanino mo pa ba ipapanalo yan? Doon sa nakakolekta ka na. Ngayon ho, mga bossing, dahil nga puro freeze na yung account ng mga Diskaya, mukhang nagbabawi-bawi na. No? Yung laban-laban, bawi-bawi. Ngayon ho, mga kababayan, naniningil na. Melody Canuto, shoutout naman. No, watching from Toronto, Canada. Shoutout po sa inyo, madam. Naniningil pa sa mga congressman, pinakita sa akin yung mga text. Kailangan ko ng 30 million. Dahil naka-freeze ang account namin, kailangan ko ng pambayad sa abogado. Bakit mo ite-text yung mga congressman ng ganun? Hindi ko lang alam kung ilan ang tinext ni Diskaya na inuutangan niya. Ang tingin ko dito, hindi inuutangan. No? Baka itong mga ito ay nakatanggap na nung mga paunang bayad. Baka itong mga ito nakatanggap na nung tinatawag na advance galing kay Curly Diskaya. Na ngayon dahil ipit na at wala nang kumbaga mga bossing, wala nang mailabas dahil nga po naka-freeze yung account maniningil muna ako. Balikan ko muna kayo. 'Di ba? Kunin ko na, bawiin ko na yung in-advance ko sa inyo. Bawiin ko na yung mga naunang mga pabayad ninyo.
Tutal nagkagulo-gulo na, sira-sira na. Yan ang nakikita ko ho sa kanila, mga bossing. Kinukuha, binabawi yung mga paunang bayad nila. Sabi ni Sir Dennis Ostonal, "End is near for this kaya. Oh, and karma is real coming." Isa pa ho, mga kababayan, na gusto ko, kung sakaling makulong itong mga diskaya na ito, yung mga nagtatanggol sa kanila. Oo, ano? Yung mga nagtatanggol ho sa mga diskaya na, um, gus ayan pa, gusto pa maging ano, state witness yung mga diskaya, eh, samantalang wala naman po tayong nakikitang ano, magandang ginagawa nila. Wala naman po tayong nakikita na sila ay, nakikipagtulungan. Ni pagbalik nga ho nung kaperahan, mga boss chief sir, na di umano na galing sa pera ng taong bayan, ayaw nila. Oh, at meron pa hong ano, meron pa pong ano tawag dito, meron pa pong, sumusuporta sa gano'n. Siguro mga natatakot, 'no? Hindi ho natin alam kung, yung tinutukoy ni Montulfo na mayroong isang mambabatas na pagtatanggol yung mga diskaya, tapos may kapalit na pera. Hindi natin alam kung sino ho yun, mga boss, si Pamuser. Pero ang sabi, ang kapalit daw nung pagtatanggol, eh, 1 bilyon yung hinihingi, pero 120 million lang yung nagkatapos. Pero sinabi naman ho ni Ramon Tulfo, mga boss chief sir, na hindi daw po si Marcoleta yon. Kaya wag niyo nang iugnay si Marcoleta, no? Psst, wag niyo na, wag niyo nang iugnay si Marcoleta. Ako, maniwala ho kayo, hindi po ako naniniwala na si Rodante Marcoleta yung tinutukoy ni Ramon Tulfo. No, hindi ho ako naniniwala. O sige nga, tanong ko kayo diyan sa comment section. Press 1 nga kung naniniwala kayo na ang tinutukoy ni Ramon Tulfo ay si ano, Marcoleta. Press 2 kung hindi kayo naniniwala na si Marcoleta yung tinutukoy. Ako ho kasi, kung tatanungin niyo ako, press 2 ako. Oh, hindi ako naniniwala na si Marcoleta yon. Sabi ni Ma'am Remy Nofiel, 1. Joel Depan, naniniwala. So tingin niyo talaga si Marcoleta yung tinutukoy doon? Galit sa inyo yan. Bahala kayo. Basta ako nag-2 ako, Basta ako nag-2 ako, no? Ang dahilan ko, eh, yun yung sabi ni Ramon Tulfo, eh. Hindi daw si Marcoleta yun, eh. Puro 1 kayo. So naniniwala kayo na nakatanggap ng 120 million si Marcoleta sa mga diskaya? Kaya gano'n na lang ang pagtatanggol ni Marcoleta sa mga diskaya? Kaya talagang, pilit-pilit sa pagiging pinipilit ni Marcoleta na maging state witness ang mga diskaya? Basta ako 2, bahala kayo diyan. 'Di ba? Basta ako 2, bahala kayo diyan, mga bossing.